Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan at mahabagin na siya po naglalang ang lahat. Kami, Panginoon, ay lubos na papasalamat. Lalong-lalo na po ang kaligtasan na iyong pinagkaloob ng bawat isa sa amin. Ay kami noon ay nabubuhay ayon po sa aming kagustuhan, ayon po sa aming kalooban. Subalit kayo po ay nabag at binigyan kami ng pagkataon upang mapakinggan ng tunay na ebanghelyo. Kaya kami po ay naging mga anak ng Diyos. Kami ay nabubuhay ayon po sa aming kagustuhan at naniniwala na may Diyos. Subalit, hindi po tiyak na kami ay makapasok sa inyong karian. Kaya lubos kami nagpapasalamat dahil kami ay pinahintulutan po ninyo na nanatili sa church kung saan po namin natagpuan ang tunay na kaligtasan at binigyan po ng pagkataon para po sa aming gantimpala sa pamamagitan po ng ministeryong ito. Kaya hiniling po namin, Panginoon, na tulungan po ninyo kami maunawaan sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, sapagkat kung wala po ang tulong ninyo ay wala din po kami magagawa. Panginoon, ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng inyong anak, si Jesucristo. Amen. Okay po, pag-aralan po natin ngayon yung tungkol sa mga panalangin ni Jesucristo na itinuro sa atin o maging sa kanyang mga alagad. Dito po sa paksang ito ay may matutunan po tayo kung paano po namuhay si Jesucristo sa pamamagitan po ng kanyang panalangin na itinuro niya sa mga alagad. Hindi lamang sa kanilang mga alagad, kundi maging sa atin bilang mga Kristiyano ay kinakailangan po natin matutunan kung paano manalangin si Jesucristo ng nararapat. Kasi ang panalangin ni Jesucristo, ito po ay bilang nagiging huwaran sa atin na mga mananampalataya o isang ehemplo o isang modelo sa lahat ng mananampalataya. Kaya samahan po ninyo ako sa aking pag-aaral ngayon na hindi ko kaya may paunawa sa inyo ang lahat, pero sa tulong ng Banal na Espiritu ay ipapaunawa po ito sa atin. Okay po. Dito po sa Marcos chapter 1 verse 35 to 39, babasahin ko po sa inyo. Marcos chapter 1 verse 35 to 39. Sabi po dito sa panalangin ni Jesus, nang madaling araw, habang madilim pa, bumangon si Jesus at lumabas siya at patungo sa isang ilang sa lugar na, at kung saan at doon ay nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama niya. Siya ay natagpuan nila na sinasabi sa kanya, hinahanap pa ng lahat. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatigbayan upang tayo ay mangangaral din naman doon. Sapagkat dahil dito ako'y naparito at tatagpuan at pumunta siya sa buong Galilea at nangangaral sa kanila sa mga sinaguga at nagpapalayas ng mga demonyo. Makikita po natin una, ang panalangin ni Jesus ay isa sa tagapagamagitan o tagapagligtas sa atin para sa Diyos. At siya rin ang naging halimbawa sa lahat ng mga mananampalataya. Bakit kinakailangan ni Jesus ng manalangin kung siya ang Diyos? Bakit kailangan niyang panalangin? Hindi po. Dahil bilang isang halimbawa sa mga mananampalataya, kasi si Jesucristo ay nanalangin sa Panginoon, no, para matupad ang kalooban ng Diyos sa mundong ito sa pamamagitan niya. Kaya narito siya na maging halimbawa sa lahat ng mga mananampalataya. Bakit? Ano bang pangunahin ng panganalangin ni Jesus? Ano bang pinakauna? Una sa lahat, gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala sa katotohanan. Kaya isa ito sa mga panalangin ni Jesucristo upang ang lahat ng tao ay makarating sa pagkakilala sa katotohanan. Kasi kung hindi matagpuan ng mga tao ang katotohanan, paano nila makilala ang Diyos at paano sila maliligtas? Kaya isa sa mga panalangin ni Jesucristo upang matagpuan ng mga tao ang tunay na Diyos na tagapagligtas. May isang Diyos na isang tagapamagitan sa mga tao. Walang iba kundi siya. Sino? Si Jesucristo. Hanggang ngayon, kahit umakyat sa langit, patuloy ang tagapamagitan ng Diyos
sa atin at tagapamagitan ni Jesucristo sa atin para sa Diyos. Tingnan natin sa Hebreo chapter 7 verse 24 hanggang 25. Hebreo chapter 7 verse 24 to 25. Subalit hawak niya ang pagiging pari magpakailanman sapagkat siya ay nagpapatuloy magpakailanman. Dahil dito, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos. Sa pamamagitan niya, habang yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Pag sinabi dito sa verse 24, sapagkat siya ay nagpapatuloy magpakailanman. Ano po? Magpakailanman na mamagitan sa tao at sa tunay na Diyos, tagapamagitan. Walang iba kundi si Jesucristo. Kaya, nagpapakita na bilang halimbawa si Jesucristo ay kumakatawan sa lahat ng mga naligtas sa mga tuwid ay yung pamumuhay ni Kristo na may panalangin na mayroong iba't ibang uri ng mga pagpapahalimbawa sa panahon natin ngayon bilang mga mananampalataya. Sa John chapter 13 verse 14, babasahin ko po sa inyo, John chapter 13 verse 14. Kung ako ngang Panginoon at Guro ay naghuhugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Ibig sabihin, kung makita po natin dito, ang Diyos ay bumaba mula sa langit. Napakataas, pero nagpakababa siya para maeksampulan kung paano magpakumbaba ang isang mananampalataya. Tingnan din po natin dito sa aklat ng Mateo 11:29 hanggang 30. 11:29 verse 11 chapter 11 Mateo 11:29 hanggang 30. Sabi po, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. So malinaw po sa sinasabi dito, hindi po ito mahirap intindihin, napaka-literal po, di ba? Maganda ang pagkasabi. Pasanin ang aking pamatok, matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso. Ang taong mapagkumbabang puso, makakatagpo, no? Makakatagpo sa kapahingahan para sa kanilang mga kaluluwa, yung mga taong hindi po lasing. Isa ito sa mga gusto ng Diyos na makarating sa mga tao na malaman ang katotohanan kasi hindi naman siya ganun kabigat. Napakagaan, no? Madaling pasanin ang kanyang pamatok at magaan ang kanyang pasan. Madali maintindihan ang kaligtasan sa mga taong nakikinig. Madali maunawaan ang buhay Kristiyano sa mga taong sumusunod. Madaling maintindihan ang ministeryo kung ating sinusunod. Kaso ang problema, minsan dumarating tayo sa punto ng panghihina dahil sa mga bagay na hindi na naiintindihan na nangyayari at dumarating sa ating buhay. Kaya ito ang mga sumasagabal sa atin. Sa 1 Peter chapter 2 verse 21, 1 Peter chapter 2 verse 21, sapagkat ukol dito, kayo ay tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa upang masumunod kayo sa kanyang mga yapak. Iniwanan halimbawa upang sumunod sa kanyang mga yapak. Yan ang patunay na isinulat ng aklat ng Pedro. Ano yung mga yapak niya? Tulad ng mapagkumbabang puso, magaan ang kanyang pasan, naghugas ng mga kamay. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 1, ay maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Yan ang sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Kaya nga maraming halimbawa kung ating makikita dito. Halimbawa, tingnan natin. Binigyan tayo ng ni Jesus ng maraming halimbawa sa kanyang buhay. Ang isa ay panalangin. Paghugas ng mga paa, kaamuan, mapagkumbaba, ipinangaral ang ebanghelyo at hiwalay sa dating buhay o kinagisnan
ang habag sa mga kaluluwang hindi pa naliligtas, ang pagdurusa, no? Ni Jesucristo ang pinakamatinding halimbawa, no? Ipinapakita sa ating lahat ang pagiging isang halimbawa ng manampalataya kung paano ma-experience ni Jesucristo ito ay kinakailangan natin na maging ma-experience din bilang mga ngaral o mga teacher. Ang panalangin ni Jesus habang tinuturuan niya dito sa aklat ng mga Lucas chapter 11 verse 1 to 4, makikita niyo po diyan kung paano tinuruan yung mga alagad. Sabi dito, basahin ko, Lucas chapter 11 verse 1 to 4, siya ay nanalangin sa isang lugar at nang siya ay matapos, sinabi sa isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Kaya, gaya ni Juan na itinuro sa kanyang mga alagad. Verse 2, sinabi niya sa kanila, kapag kayo'y nanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, ibigay mo sa amin ang bawat araw ng aming pang-araw-araw. Aming pang-araw-araw na pagkain. Verse 4, ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan sapagkat ipinatawad naman namin ang bawat nagkakautang sa amin at huwag mo kaming dalhin sa tukso. So ito ang tinuro ni Jesucristo sa mga alagad na detalyado. Una sa lahat, kung ano sinabi dito, no? Kapag kayo nanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Pangalan agad ang pangalan agad ng Diyos ang kinakailangan, no? Bakit? 'Yun ang pinakamahalaga, Diyos muna ang inuuna. Inihiling ng isa sa mga alagad na turuan silang manalangin tulad ng ginawa niya, no? Kung natagpuan siya ng nalangin. Ano ang nakita nilang panalangin na magkaiba, no? So si Jesucristo nanalangin para sa Panginoon, para sa kaligtasan ng lahat ng mga mananampalataya. Sigurado yan ang kanyang pinanalangin. Kaya, pinalagahan ba ng bawat isa ang mga panalangin na hinihiling natin? Halimbawa, prayer request. So, dapat bawat isa ang humingi ng prayer request, una sa lahat, pinagpapahalagahan muna ang humihingi ng panalangin. Isang makapangyarihang bagong paraan upang manalangin. Ito ang ginuro ni Jesucristo kung paano bigyan ng halaga ang panalangin bilang isang born-again Christian, dahil ito ang pakikipag-usap sa Diyos. Si Jesus ay madalas na nanalangin ng mag-isa. Ngunit, kung minsan, tulad niya ang mga panahong nagtitipon ng ang ibang mga nanampalataya upang manalangin ng nararapat. Nakita natin, si Jesus ay nananalangin kasama ang kanyang mga alagad doon po sa Lucas chapter 1. Naghingi po sila ng turo kung paano manalangin ng nararapat. At nang matapos ng hinihiling ng isa sa kanila sa tinuruan, humihiling sila na turuan ng manalangin. Bakit? Kasi tayo po ng mga Kristiyano, minsan hindi ko natin alam kung paano manalangin ng nararapat. Kaya lang may isang mensahe si Jesucristo para po malampasan natin ang lahat ng mga padagdadaanan. Sabi niya dito sa Marcos chapter 14 verse 38, Marcos chapter 14 verse 38, sabi po, manatili kayong gising at manalangin, huwag kayong pumasok sa tukso. Upang huwag kayong pumasok sa tukso. Manalangin kayo, sabi, upang huwag pumasok sa tukso. Tunay na ang Espiritu ay nagnanais, ngunit ang laman ay mahina. Gusto ng ating Espiritu na sumunod sa kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay, pero ang ating katawan ay ito ang nagdadala sa kahinaan ng ating Espiritu. Kaya, inulit pa yan ni Mateo chapter 26 verse 41. No? Wala din po pinagkaiba sa sinabi sa Marcos. Kaya, sa mga tunay na Kristiyano, itinuturo sa atin ni Jesus kung ang panalangin
nararapat upang hindi tayo madaig sa tukso. Nalalaman natin ang kalooban ng Diyos para makatulong sa mundong ito. Malalaman natin ang kalooban ng Diyos para makaiwas sa magulong mundong ito. Sa pamamagitan ng panalangin, ang mga Kristiyano ay maaring mamuhay ng matuwid at makaiwas sa mga pagsubok sa makamundong buhay na ito. Sa Lucas chapter 22 verse 40, sabi, nang siya'y dumating sa puok na iyon, ay sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo pumasok sa panahon ng pagsubok. Ibig sabihin, may mga panahon ng mga pagsubok. So, anong dapat natin gawin? Kailangan natin pag-aralan ang salita ng Diyos, makinig ng pag-salita ng Diyos, dahil marami mga tinuturo sa atin na darating ang mga pagsubok. No? Darating ang mga pagsubok. Kaya kung bakit, para makaiwas po tayo. No? Kaya nga, kapag hindi natin alam ang turo at aral ng mga pagsubok na darating, ang masasabi natin, ganito talaga ang buhay, napakahirap. Bakit? Hindi natin alam na may mga pagsubok na darating. At lahat ng mga pagsubok ay mayroong katapusan at may hangganan. No? Walang problema na hindi masusolve. Sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 17, bakit kinakailangan nating manalangin? Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang sagot niya. Bakit kinakailangan natin manalangin? Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban niya? Sabi, verse 17, manalangin kayo ng walang patid. Bakit? Bakit kinakailangan manalangin ng walang patid at walang tigil sa panalangin? Ito ba ay ibig sabihin na manalangin oras-oras, minuto-minuto? Hindi. Kung wala naman tayong ginagawa at maraming tayong mga iniisip na masama o magawa, so, panahon yan para tayong manalangin. Sa lahat ng bagay, bakit? Magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Kalooban ng Diyos yan, na tayo'y dapat manalangin na walang patid. Minsan kasi kahit wala tayong ginagawa, pero ang ating isip ay madumi. Bakit? Yan po ay kasama na natin yung kasalanan iyan na maaari tayong malihis sa ating pag-iisip para lamang dapat sa Diyos. Kaya napakalaga ang panalangin para sa tunay na mga Kristiyano. Bakit? Dahil dito ay isang paraan upang ito ay pakikipag-usap at komunikasyon sa Diyos. Imposible ang mga Kristiyanong tunay na makipag-usap sa Diyos, no? Kung hindi ka ligtas, imposible na makipag-usap ka sa Diyos. Pero sa mga Kristiyanong na ipinanganak na muli, ay kinakailangan natin bilang mga anak ng Diyos na manalangin. Bakit? Ito ay nakapagpabigay, luwalhati at pasalamat at tagapamagitan ng ating pagsunod at sa mataimtim na panalangin kay Jesus. Higit pa rito, ang kapangyarihan ng Diyos ay ipinahayag sa atin sa pamamagitan ng panalangin. Makapangyarihan ng panalangin, baka hindi nyo alam. Sa makatuwid ay dapat tayong maging maingat sa atin lahat na panalangin. Bakit? Dahil hindi tayo marunong manalangin o pagdasal ng nararapat ng maayos sa harap ng Diyos. Yun ang kinakailangan nating ipanalangin. Kaya nga, ang banal na Espiritu ay maaring makapagturo sa atin kung paano tayong manalangin ng nararapat sa harap ng Diyos. Sinabi niya ni Apostol Pablo doon sa Roma chapter 8 verse 26 to 27, sabi po, Roma chapter 8 verse 26 to 27, gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Ngunit ang Diyos ay sumisiyasat na mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang banal na Espiritu ng Diyos na ipinangako ng Diyos pagkatapos sa kamatayan ni Jesucristo ay bumaba sa lahat ng mga Kristiyano
Yun ang nakapagbigay pag-unawa sa atin o karunungan kung paano dapat nararapat manalangin sa harap ng Diyos. Kung wala po ito, halimbawa sa mga taong hindi ligtas, hindi born again, wala po silang koneksyon sa Diyos kung paano manalangin ng nararapat. Kaya nga, tayo ng mga Kristiyano, kahit na tayo po yung mga naligtas na bilang mga anak ng Diyos, pero bakit kinakailangan pa rin natin manalangin ng nararapat at tumingi ng karunungan ng panalangin para sa Diyos? Dahil hindi tayo marunong ng nararapat. Kaya ang Banal na Espiritu ang siyang tumutulong po sa atin. Kaya ibinigay ng Diyos ang kailangan nating dapat ipanalangin sa Kanya. Yun ay ayon sa Kanyang kalooban. No? Yun ay ayon sa Kanyang kalooban. Hindi tayo bigyan ng Diyos ng mga bagay na ating kinakailangan na ikakasira ng ating buhay Kristiyano sapagkat tayo ay isang niyang minamahal. Kaya pangalawa, nasaan at paano tayo manalangin? Upang magkamit ng biyaya ng Diyos sa oras ng pangangailangan, ito po ay napakalaga ang panalangin. Bakit? Sabi sa Hebreo chapter 4 verse 16, Hebreo chapter 4 verse 16, sabi po, kaya nga lumapit kayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makakatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Makatanggap ng awa at makatagpo sa biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Ang sinasabi dito, panahon ng pangangailangan. Ibig sabihin ba, no? Dapat hindi lamang sa panahon ng pangangailangan, kundi sa lahat ng panahon, sa lahat ng pangalahon, kailangan nating manalangin ng nararapat. Sa Jesucristo, wala siyang oras, wala siyang panahon, wala siyang tinakda, wala namang oras, pero siya ay nanalangin sa anumang oras sa Diyos. Kaya tayo ay nananalangin, lalong-lalo na po na makapangyarihan ang kapangyarihan ng panalangin kung sabay-sabay nanalangin mga Kristiyano para po sa mga taong gusto nang iligtas. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan bago pa tayo manalangin. Dapat ayon sa Kanyang kalooban. No? Alam ng Diyos, bago man lang tayo ibuka ang ating bibig, alam na niya kung ano ang dapat nating ipanalangin. Dito sa Mateo chapter 6 verse 8 to 10, Mateo chapter 6 verse 8 to 10, basahin ko po, verse 8, huwag kayong tumulad sa kanila sapagkat alam ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit ay gayon din naman sa lupa. Kung ating makikita dito, ang ating ipinalangin sa Panginoon, sumbahin mo na ang Kanyang pangalan at masunod ang Kanyang kalooban. Kung ano doon sa langit ay gayon din sa lupa. Ano ba yung sa langit? Banal na kalooban ang umiiral sa langit. Ganon din dito dapat ang ating hinihiling na magkaroon ng mga kaligtasan. Ang lahat ng mga tao at yung mga taong naligtas ay dapat mamuhay na may kabanalan sa harap ng Diyos habang nabubuhay dito dahil malapit tayo sa kasalanan at tukso. Ayan ang kinakailangan nating sandata sa harap ng Diyos. Kung wala tayo nito, ano ang ating panlaban? Ano ang ating panlaban? Sa makasalan ng mundong ito, kung hindi tayo manalangin at tumingin ng tulong sa harap ng Diyos. Kaya kinakailangan natin na ibigay sa Diyos lahat ng ating mga hinanaing. Ang paglalarawan ng panalangin ni Jesus ay pakikipag-usap sa Panginoong Diyos. Gayon din naman sa atin na pinapaalam natin ang lahat ng ating mga kabalisahan o pangangailangan sa Diyos dahil hawak tayo, pagmamay-ari tayo ng Diyos. No? Pagmamay-ari o binili tayo sa isang halaga, ang halaga ng Kanyang dugo. Dito sa Efeso chapter 4 verse 6, ito ang pamamaraan upang tayo ay maging magaan ang ating buhay Kristiyano. Ang lahat ng ating mga kabalisahan ay kinakailangan natin ipagsusumamo sa Kanya. Kaya sabi dito, verse 6, Pilipos chapter 4 verse 6,
huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang kabalisahan, ipasa sa Kanya. Gayon din naman, na ibinigay sa atin ng Diyos ang kabalisahan sa buhay upang tayo ay tumawag sa Kanya. No? Tumawag sa Kanya. Ang panalangin ay itinuro sa atin ng Diyos sa ito ay nagpapakita na pagmamahal sa lahat ng tao. Ito ay ito ang tamang panalangin. Ito ay tumutugon tayo sa panawagan ni Jesus na tanggihan ang kasalanan, no? Tanggihan ang kasalanan upang makibahagi sa tamang relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. At italaga ang ating sarili at mag-focus sa kaharian ng Diyos upang tunay matupad ang kalooban ng Diyos dito sa lupa gaya ng sa langit sa pamamagitan ng tunay na Kristiyano. 1 Pedro chapter 5 verse 7, babasahin ko rin po. 1 Pedro chapter 5 verse 7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa iyo. Ibig po sabihin, lahat, walang natira, ilagak ninyo. Ibig sabihin, ipagkatiwala sa Panginoon. No? Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ito ang Kanyang promise sa mga taong umaasa sa Kanya. Kahit ano man ang ating dinadanas, problema, kung hindi natin ito ilagak sa Kanya, ininaing sa Kanya, wala din saysay. Bakit nakakaranas ng ganito tayo, mga tao, mga Kristiyano? Para hanapin ang awa ng Diyos, upang hanapin ang karunungan ng Diyos, upang matuto tayong hanapin ang Diyos. Yun ang gusto ng Diyos kung bakit nakakaranas tayo ng mga kabalisahan, sapagkat gusto niya ipakita niya ang kanyang sarili na mauwain sa lahat kapag ganito ang nangyari. Kasi kapag hindi nakaranas ng mga malalaking problema o mga bagay na hindi na kailangan na humantong pa sa matinding karasa o mahantong sa malaking problema, hindi tatawag ang tao sa Diyos. Hindi sila aasa sa tulong ng Diyos. Di ba? Kaya nga, tingnan natin sa Mateo chapter 6 verse 31. Mateo chapter 6 verse 31. Kaya nga huwag kayong mabalisa na magsasabi, ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. Verse 32, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama na sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Okay, kung makita ho natin dito, no, ito ang kaisipan ng mga hintil o yung mga taong hindi paligtas. Ganon din naman noon tayo. Pero kahit kayo ngayon, mayroon pa rin kaisipan na ganito. No? Yung mga hangad pa rin. Diba? Hanggang ngayon, nandyan pa. Bakit? Hindi pa umasa ng lubos. Kasama na ito sa ating buhay. Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng bagay na ito. Yung mga hintil, yung mga taong pong hindi saved, hindi po mga ligtas. Kaya sabi dito ang pangako niya, alam ng inyong Ama, batid ng inyong Ama na sa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Pero bakit hindi niya binibigay sa mabilis na panahon? Yun ang problema. Kailangan nating matyaga at maging kontento kung anong mayroon tayo. Yun ang gusto ng Diyos, na magtyaga, magtiis. Kaya hindi sa lahat ng bagay binibigay ng Diyos. Bakit? Naging spoiled tayo kapag ganon. Ang mangyari niyan, tatanggapin na natin yung ating biyaya sa lupa, sa langit wala na. Kaya dito pa lang, para matanggap natin sa langit, naghihirap tayo dito. Panalangin habang mananatili sa Panginoon pagkatapos ng maligtas, ito ang kondisyon ng Diyos. Manalangin ng may pagsunod sa salita ng Diyos.
Kitang-kita ho natin yan dito sa John chapter 15 verse 11. John chapter 15 verse 11. Sabi po dito, kung kayo'y manatili sa akin at ang salita ko'y manatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito ay gagawin para sa iyo. So malinaw po, maraming mga taong nananalangin sa Diyos pero hindi naman nanatili sa church. Maraming naghihingi, nananalangin, pero ang pagsunod, kalahati lang. Minsan, Sunday lang, walang Wednesday. Minsan, Wednesday, walang Sunday. Minsan, may fellowship, walang Sunday si Wednesday. Minsan wala sa fellowship, wala sa Sunday, wala lahat. Tapos, pag makahingi sa Panginoon ay mas matindi. No? Parang kung kala mo, sumusunod sa lahat. Hindi ka makapag-tayo sa inoffering. Paano man lang mabigyan ng sagot ng Diyos? Tapos, daing ng daing sa Diyos, tulong ka sa church, hindi makatulong. No? Maghanap upang matanggap ang patnubay ng Diyos. Magkatok para may kasagutan. Humingi, makakatagpo. Sabi sa Mateo 7:7, Mateo chapter 7 verse 7, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Kapag hindi ka kumatok, bubuksan ka, hindi. Hindi ka bubuksan kung walang kumakatok. Kapag hindi ka humingi, hindi ka bibigyan. Kung hindi ka maghanap, wala ka makakatagpo. Kaso ang problema, bakit hindi ito ginagawa minsan? Dahil may nakatagong kasalanan. Nahiya humingi, nahiya kumatok. Bakit? May kasalanan. So yan ang problema kung bakit nananatili na parang panaginip na lamang ang kanilang mga pangarap para sa Diyos. Maging sa kanilang panalangin ay naging panaginip na lamang. Bakit? Nahiya. Dahil mayroong kasalanan. So yun ang dapat nating iwasan ay ilatag natin sa Diyos. Humingi ng tulong sa Diyos. Ilatag sa Kanya ang lahat. At humingi at hindi na ulitin. Ipinapakita sa atin ni Jesus na ang panalangin ay isang pangangailangan. Bago tayo gumawa ng malaking desisyon, ang pagdasal o panalangin bago siya pumili ay lubos dapat ipagtiwala sa Diyos. Minsan, nananalangin pero nakapagdesisyon na. Minsan, bago manalangin, tapos na. Kaya ano na lang ang panalangin nila para maresolba, no? Maresolba ang problema. Gumawa ng problema pero hindi nanalangin. Saan siya nanalangin? Yun dun sa hindi na niya kaya lusutan. Doon na sa hindi niya kaya lusutan, doon na sila lumalabas ang panalangin. Kaya ano ang nangyari? Wala silang tiwala sa Diyos. Ang resulta sa walang tiwala ng sa Diyos ay kapahamakan sa dulo ng Christian life. Kapahamakan. Anong dapat natin gawin? Ipagkatiwala sa lahat ng bagay. Kaya kung nagbabasa tayo ng aklat ng kawikaan, lagi natin inulit-ulit yan. No? Pitsa 5, pitsa 6, ay pitsa 3 pala, sorry. Pitsa 3 ng kawikaan. Chapter 3, verse 5 to 7. Sabi dito, sa Panginoon ay buong puso ka magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Buong puso ka magtiwala sa Panginoon. Huwag ka magtiwala sa iyong sarili. Sabi dito, verse 6, sa lahat ng inyong mga lakad, kilalanin mo siya. Itutuwid niya ang inyong mga landasin. Kilalanin. Kinikilala ba natin ang bawat lakad natin sa Panginoon? Okay. Nagtitiwala tayo sa mga biyahe, sa trabaho, nananalangin tayo. Pero pagdating ng Linggo, Wednesday, wala ka naman sa simbahan, ano mangyayari sa iyo? Baka sabihin nyo, ito ang pananampalataya na hindi nakikita. Hindi nakikita pag Wednesday sa Sunday. Kaya pananampalataya, ayun ang problema. Kaya kailangan natin suriin ang ating pananampalataya sa Diyos bilang mga anak ng Diyos. Kasi hindi lahat ng anak ng Diyos pinapakinggan ng kanyang panalangin. Bakit? Hindi na natili. Verse 7, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka.
mga matatalino sa sariling pag-iisip, huwag kayong magpakapantas. No? Lumayo ka sa kasalanan. Bakit? Darating sa iyo, gagantihan ka ng Diyos. Ang Diyos ay gumagawa ng isang himala sa pamamagitan ng panalangin. Kaya tayong mas mahina sa pangangailangan ng mas matinding panalangin. Kung wala tayong Diyos, ay posible para sa atin ng mamuhay ng magandang espiritual na buhay nang hindi tinutukso ni Satanas. Kapag hindi tayo magdasal, madali tayong matukso ang ating kalikasan, no? Kalakasan ay hindi ang ating kaligtasan ay hindi na mawala, no? Kahit na sa maraming panahon na paglipas. Pero si Satanas, kahit si Satanas hindi niya ito makukuha. Pero siya ay gumagala, naghahanap ng mabiktima upang sirain ang ating relasyon sa Diyos. Ganun lang. Hindi nawawala ang ating kaligtasan. Pero kaya ng Satanas wasakin ang ating Christian life. Maglaan ng oras at ugaliin ang panalangin. Mateo chapter 6 verse 5. At kapag kayo ay nanalangin, huwag kayong maging tulad ng mga magpagkungwari, sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinaguga at sa mga panukala na panalukan ng mga lansangan upang makita ng ilang mga tao ang katotohanang sinasabi ko sa inyo. Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ganito yung mga tao. Pag sinabi nitong tinanggap na nila ang gantimpala, ito yung mga marelihosong tao sa Israel. At sinabihan sila ng Diyos, tinanggap na nila ang gantimpala. Pero ano ginawa nila? Pag nanalangin sila ay parang ginawa nilang kaawa-awa ang kanilang sarili na talagang pinupuri sila ng mga tao na sila ay mga banal. Kaya nga pag sinabi nito tinanggap na nila ang kanilang gantimpala, ito po yung pinili sila ng Diyos, saksi sila ng Diyos. Kumbaga sila yung mga pinagkatiwalaan sa Diyos sa banal, pero mas lalo silang pinakaawa ang kanilang sarili. Bakit? Mapagkungwari, sinabihan sila ni Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew chapter 23 verse 2 to 3, tingnan niyo po sinabi ni Jesucristo sa kanila. At na sinasabi, ang mga eskriba at mga Parisiyo ay nakaupo sa upuan ni Moises. Kaya gawin at sundin ninyo ang lahat ng mga sinasabi nila sa iyo. Ngunit huwag ninyong gawin ang mga ginagawa nila, sapagkat hindi nila ginagawa ang sinasabi nila. So, ganun ang pagkasabi ni Jesucristo sa mga eskriba at mga Parisiyo na mapagkungwari, magagaling. Pag sinabi nakaupo sa templo ni Moises, sa upuan ni Moises, ibig sabihin, binabasa at tinuturo nila yung lumang tipan. Kaso ang problema, sa sobrang galing nila sa pagtuturo, sila mismo ay hindi nila kaya gawin. Kaya sabi ni Jesucristo, huwag ninyong gawin ang kanilang ginagawa, pero gawin ninyo ang kanyang tinuturo. Ibig sabihin, tama ang kanilang tinuturo, subalit ang kanilang ginagawa, mali. Malinaw po yan. Pangatlo, ano ang dapat ipagdasal? Lucas chapter 22 verse 41 to 42, sabi dito, umiwalay siya sa kanila na may agwat ng isang kupol ng bato. Siya ay lumuhod at nanalangin. Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kupang ito, gayon may huwag ang kalooban ko mangyari, kundi ang sa iyo. So nanalangin si Jesus, nabatid niya na hindi naman siya sasagutin ng Diyos, Ama, ang lahat ng kanyang mga panalangin sa paraang gusto niya. Hindi iyon ang naging hadlang sa kanyang pagtatanong sa Diyos. Nanalangin siya para sa kaligtasan mula sa kanyang itinakdang kamatayan, ngunit tanging ang kalooban ng Diyos ang masusunod. No? Verse 6, Mateo chapter 6 verse 6 hanggang 7. Mateo chapter 6 verse 6 hanggang 7. Ngunit kapag ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara ng inyong mga pinto,
ay manalangin ka sa iyong Ama na sa ilalim, na sa lihim, at sa iyong Ama na nakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Verse 7, at sa panalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat inaakala nila sila ay pinapakinggan dahil sa marami nilang salita. So, makita nyo po dito kung paano manalangin. Hindi katulad ng mga Scribe at Pariseo na talagang pinapakita nila ang kanilang mga itsura. Kung parang minamasama nila ang kanilang mukha upang makita ng mga tao na sila ay napakabanal. Pero sabi dito, manalangin kayo sa silid nang wala nakakita, pagsara ng pinto, ang Diyos lamang ang nakakita kung paano kayo manalangin ng nararapat, hindi mapagkungwari. Ito ang tamang panalangin. Kaya isa din ito sa ating nanalangin, na kahit saan man tayong lugar, manalangin tayo, hindi yung kinakailangan manalangin sa maraming tao. No? Sa isip, salita, sa isip, pwede ka manalangin. Kaya ang panalangin ay hindi isang ritual na gaya ng ginagawa ng mga huwad na panampalataya na paulit-ulit. Ito ay dumarating ng kusa sa tapat na pusong lingkod ng Diyos, at hindi ito naging madali para sa ating buhay Kristiyano na manalangin kay Jesus. Kay Jesus ay nagpapakita sa atin na ito ay higit, no? Higit pa tungkol sa mga relasyon na pakipag-usap sa Kanya. At higit nagpapakilala sa Kanya araw-araw sa ating buhay na lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin sa Kanya araw-araw. So, ibig po sabihin, no, ang mga panalangin na paulit-ulit, ito yung ginagawa ng mga taong ritual o tradisyon na ginagawa ng paulit-ulit. So, hindi ganun. Kasi ang Diyos ay hindi naman bingi at hindi naman bulag. Si Jesus ay dapat naging nanalangin ng sa anumang oras. Ibig sabihin, siya ay madalasin sa lugar na ginagawa sa araw-araw sa takdang oras o sa ikatlo, ika-anim na ika-siyam na oras ang maging sa Sabat ang kanyang panalangin. So kumbaga namalaga sa kanya araw man o gabi, pagdamag na panalangin ang pinakamalaga sa kanya. Bakit madaling araw? Kasi ang madaling araw ay tahimik na lugar, tahimik na oras. Ang madaling araw ay napakaganda. Lucas chapter 6 verse 12, ng araw na iyon, siya ay nagtungo sa bundok upang manalangin at ginugol ang buong magdamag sa panalangin sa Diyos. Tingnan mo, magdamag sa panalangin ng Diyos. Tahimik na lugar, tahimik na oras ang magdamag. Nanalangin si Jesus sa Diyos, gawin ang kalooban ng Diyos, at patuloy siyang nanalangin hanggang sa ngayon, maging sa langit, andun siya, ay patuloy ang kanyang panalangin para po sa kanyang mga pinabanal. Ang kanyang buhay sa lupa ay matatawag nating buhay panalangin ni Jesus, ay napaligiran ng napakaraming tao kahit na gabi na, at wala siyang matutulugan ng buong gabi. Ngunit magawa pa rin niyang gumising kahit kulang ang kanyang tulog, magawa pa rin niyang maagang manalangin sa isang tahimik na lugar. Kaya nga, ang aral ng ating makuha sa panalangin ng buhay ni Jesucristo, makita natin dito, ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Maging si Jesus ay nanalangin, ang isang Kristiyano ay hindi nanalangin, ay nanalangin ay nawawala ng espiritual na lakas. Tulad ng isang taong hindi humihinga, ang Kristiyanong nagdarasal ay maunawaan ang kalooban ng Diyos at malalaman ang kanyang mga pagkakamali at nararanasan at mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos o ma-experience. Bawat dapat tayong biyaya ay mapagpala, no? Dapat tayong mabibiyayaan at pagpapala ng Diyos sa mundong ito sa pamagitan ng panalangin. Verse 35 ng Marcos chapter 1 verse 35, ng madaling araw habang madilim pa, umangon si Jesus, no? Ay lumabas
siya at nagtungo sa isang ilang sa lugar na doon nanalangin. Ang pinakamagandang halimbawa kung paano dapat ay ugaliin ang ating buhay panalangin ay mula kay Jesus na gumugol ng maraming oras sa panalangin. Nakita natin ang isang malagang paglalarawan ng mananampalataya na si Jesus ay umaasa sa pakikipag-usap. Umaasa at nakipag-usap sa kanyang Ama na nasa tahimik na lugar. Komunikasyon. Ang buhay panalangin ni Jesus ay hindi tumitigil sa pag-iral ng pag-iral hanggang sa umakyat siya sa langit. Nagsabi siya sa atin doon sa Hebreo chapter 7 verse 25 na siya ay naging nabuhay upang mamamagitan para sa atin. Ang aklat ng Roma chapter 8 verse 34 ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na si Jesus ay nasa kanan ng Diyos. Nasa pamamagitan niya din natin ay para sa atin ay wala tayong idea kung ano ang sinasabi niya sa atin, sa Ama, tungkol sa atin. Ngunit, lubos akong, maging sa akin, lubos akong naniniwala at mapatuloy ang kanyang buhay panalangin kasama ako doon. Yan ang sinasabi sa Hebreo chapter 7 verse 25. Kapag pinagsama-sama natin ang bawat larawan sa buhay ng panalangin ni Jesus, makikita natin ang isang collage, kumbaga sa picture collage ng kanyang matalik na relasyon at nakipag-usap o nakipag-ugnayan sa Ama. Tayo rin ay nakakagawa nito tungo sa pagpapapalalim ng ating sariling kaugnayan sa Kanya. Sa pamamagitan ng ating panalangin ay pinapakita niya sa atin kung paano manatiling maayos ang kalooban at layunin ng Ama para sa ating buhay Kristiyano. Paraan upang makatanggap ng biyaya ng Diyos at ang susi ng tagumpay dito sa Hebreo sa Josue chapter 1 verse 7. Tagumpay, biyaya ng Diyos, susi, tayo ang susi sa tagumpay. Sabi dito, Josue chapter 1 verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautusan ni inuutos sa iyo ni Moises na aking lingkod, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pupunta. Yan ang sinulat ni Moises sa panahon ni Josue, maging matagumpay. So, pagsunod sa panalangin. Sumunod at magpakatatag ayon sa kalooban ng Diyos upang hindi mabigo sa pananampalataya at ang tagumpay ay makakamit sa ating buhay Kristiyano sa huli. Mga panalangin yung nararapat na pinapakinggan ng Diyos sa mga nagkasala sa ating paano man kalaki o kabigat, kailangan natin sila patawarin upang tayo rin ay mapapatawad ng ating kasalanan. Kung hindi natin sila patatawarin o mapapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos bilang mga anak. Kaya dito sa Mateo chapter 6 verse 12 hanggang 15, babasahin ko po sa inyo. Ito po yung kongregasyon ng isang makasalanan o nagkasala. Dapat ay patawarin din yung mga nagkasala sa atin upang hindi mabigat ang pagpapatawad ng Diyos sa atin, maging sa anak ng Diyos. Sabi dito, at patawarin mo kami sa aming mga utang gaya na rin namin na magpapatawad sa may mga utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na sa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinapatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin
ang inyong ama na sa inyong mga kasalanan. So malinaw po dito, kahit tayo mga anak ng Diyos, kung ang ating buhay ay puno ng kasalanan or puno ng may mga taong nagkakasala sa atin at hindi natin ito pinapatawad at binabaliwala, ang ating panalangin sa Diyos ay walang kabuluhan. Hindi rin tayo pinapatawad ng Diyos sa ating mga pagkakamali. Kaya anong lumalabas sa ating puso? Kapuutan, galit, sakim, nandun lang yan lahat. Bakit? May barado, hindi makapasok ang salita ng Diyos at ang awa ng Diyos sa atin. Maraming tao nagdarasal sa Diyos, nagsisimba sa Diyos, ngunit hindi nila alam kung pinapatawad sila ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. May mga taong hindi nagpapatawad sa mga nagkasala sa kanila. Kaya, ang kanilang pagsamba sa Diyos ay naging walang kabuluhan. Dahil hindi nila pinapatawad ang mga nagkakasala sa kanila, kaya't hindi din sila pinapatawad ng Diyos. Ito ay ang hindi nila alam kung ano ang eksaktong kalooban ng Diyos. Napakalaga ng panalangin sa Diyos dahil ito ang pakipag-usap sa Panginoon. Subalit, kung ang pakipag-usap sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin, kung ang tao na iyon ay may kasalanan, anong kasalanan? Nung hindi nagpapatawad sa mga nagkasala din sa kanya, ay hindi rin siya patatawarin ng Diyos. Depende sa klaseng kasalanan. May dalawang klaseng kasalanan. Anong kasalanan? Ang kasalanang una, yung pupunta sa impyerno, na hindi talaga nakatagpo ng kaligtasan. Pangalawang kasalanan, bilang mga anak ng Diyos, nagkakasala ka, pero hindi ka mapupunta sa impyerno. Bakit? Anak ka na ng Diyos, pero nagkakasala ka pa rin. Bakit? Kung may mga taong nagkakasala sa iyo, hindi mo pinapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos bilang isang anak. Yan ang sinasabi dito sa Matthew chapter 6, verse 12 to 15. Kaya nga, magpatuloy kayo sa panalangin at kayo magbantay na may pagpasalamat. Ibig sabihin, kung mananalangin tayo, no, magpapatuloy ng panalangin, laging magbantay. Ibig sabihin, bantayan na huwag makapasok ang kasalanan sa atin at lagi kayong magpasalamat sa Diyos para hindi kayo mapasukan ng kasalanan. Ang panalangin ang pinakamagandang bahagi ng ating ministeryo bilang mga teachers, bilang mga nagtuturo sa mga bata, nagbabantay, hanggang sa huli ng pagbalik ni Jesucristo ay dapat tayong manalangin ng pinakamahalagang gawain sa ating ministeryo na may tapat na puso na tulad ni Jesucristo. Kaya nga, kung paano tayo niya tinuruan yung kanyang mga alagad, ay ganun din naman tayo tinuturuan. Sana po may napulot tayong aral. Kung hindi ko rin po nahayag ng mga dapat, ay kayo din po ay pag-aral upang marami kayong matutuklasan pang aral dito sa ating unit. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Tayo po ay manalangin. Muli po, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito, sa oras nito, yung pinagkaloob upang kami ito ay patuloy na pag-aaralan ng iyong salita. Maraming salamat po. Ikaw na mag-iingat sa lahat po ng mga nakikinig. Gabayan niyo po kami na maunawaan po ang lahat. Panginoon, hindi po ako ganoon kagaling mag-aral, magturo. Subalit, ikaw po ang nakakaalam. Gaway, ituro po sa mga nakikinig ang lahat na hindi po naituro. Kaya hinilig ko po, Panginoon, na patuloy niyo po ingatan at gabayan sa aking pag-aaral. Gaway, salita lamang po ang naayon sa inyong kaluban at tanging lumabas sa aking bibig. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ito ay dinadalangin ko po sa pangalan ng iyong anak, si Jesucristo. Amen. Salamat po sa inyo.